Good afternoon mga kagala! Welcome back sa aking channel. For today's episode, samahan niyo ko na pumunta ng Kota Tua. Kilala ito sa Old Batavia. Sa mga bago pa lang sa aking channel, ako nga pala si Glenn Espartero at gumagawa ako ng mga travel guide para makatulong sa inyo in the future at gawin nyo itong reference sa inyong paggala. So ang time ngayon ay 5:45 PM. Samahan niyo ako na pumunta doon para check natin kung meron ba silang night market or kung ano yung magagawa doon kapag gabi. So tara mga kagala, at very excited din ako na makita ang lugar ng Kota Tua or mas kilala nga sa Old Batavia. So mula dito sa hotel, samahan niyo ako na mag-grab bike. I-update ko kayo kung magkano yan. So tara mga kagala, let's go! Mga kagala, nakabook na tayo ng grab bike. Aabutin din siya ng 74 pesos kapag sa Indonesian rupiah ay 21,500. Pero kung halimbawa mag-grab car naman tayo, ang pamasahe ay 39,000 Indonesian rupiah or 133 pesos. Na lang tayo sa grab bike, mas makakatipid tayo. So ngayon nasa lobby lang tayo mga kagala at hinihintay natin na dumating yung ating grab bike. Pakita ko sa inyo ulit yung itsura ng lobby. Ito yung itsura kapag 6 PM na. Mas maliwanag kasi may ilaw. So I think yan na yung grab bike natin mga kagala. Sakay na tayo mga kagala. Ayan. O si Kuya. Hi Kuya. Yeah. So yan, merong mga makakainan dito sa gilid-gilid. And then makikita nyo, may iba't ibang paninda rin na ino-offer. So sana makakita tayo ng isang street na pagkain. Although yan, meron naman. Pero sana yung as in ano lang, panay food. Walang halong damit or accessories. Hello mga kagala, finally nakarating na tayo dito sa Old Batavia. Mag-MRT naman kayo, pwede bumaba dito sa Jakarta Kota Station at nasa harapan nga lang ito ng pupuntahan natin. Lakarin lang natin itong street na to kung ano nga bang meron silang ino-offer dito. Pero bago yan, may mga napansin akong halaman na may bulaklak. Ano nga ba ang ino-offer ng Kota Tua or Old Batavia? Ano kaya itong signage na to? Jakarta. Daming tao at merong banda. So, ang bibihib naman nila, nakaupo lang sila. Wow. So, ganito yung situation dito mga kagala. At least, di ba, nakikita natin kung ano yung mga pagkakaiba ng iba't ibang kultura. Pasok tayo sa may gitna. Di ko alam kung pwede magpa-picture dito. Oo. At meron donation, tapos pwede kang gumamit ng mga iba't ibang klase ng sombrero. Ito yung isang klase naman, meron naka-costume na magandang babae. Daming tao na nandito. Kanya-kanya pakulo. Ito rin naman, may sarili pa siyang ilaw. Ang daming tao dito, grabe. Nasa yung night market? Doon lang ba sa may unahan? At mapapansin nyo, ayan o. Yung bike, iba-ibang color. May white, may pink, blue, and black. Na merong kumikinang-kinang. So wala lang, tambay lang dito. Parang ganun ba yun? So nakakatuwa naman, nandito tayo. So ito na-observe natin mga kagala. Sa side na yan, merong banda at ang daming tao. Kanya-kanyang diskarte kung paano mag-i-enjoy ng gabi. Makakatuwa naman sila. At upo ka lang talaga sa sahig ha. So maglakad-lakad tayo dito. Tapos tignan natin kung ano yung meron sa may dulo. So ito ang tinatawag na Governor Cantor. Ganda ng building niya oh.
Diyan tayo galing at nasa gilid lang yung Cafe Batavia. Parang ang sarap kumain sa Cafe Batavia. So, check natin dito kung anong meron. Baka meron namang night market. Gusto ko i-try yung Cafe Batavia. Mas visit daw yun dito sa Jakarta. Merong mga titindang cotton candy dito. So, yan din, no? Hindi ko alam kung anong tawag. At, yan din. Mga gulay at pansit. Tapos ito mga sombrero. May mga drinks. Telur gulong. So, telur gulong. Simple ayam. So, yan pa yung klase ng street foods nila dito. Chicken pit to, mga kagala. Tapos ito din. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ayan, nyabrang yun. Ayan, nyabrang yun. Nakakatakot naman pumunta dito. Kasi tabi lang siya ng kalsada. Ayan, no? Sige, push na natin kat nasa gilid tayo ng kalsada. Shilok. Hindi ko alam kung anong tawag. Tapos ang daming ganyan. Grabe dumadaan yung bus. Mga motor. Tapos ito, oh. Wow. How much for this one? 20 to siya. 20,000? Yes. Sa gilid meron din mga nagtitinda. Ayan. May nakita rin ako dito mga kagalaw. Pwedeng kainin. So, hindi pa ako makapag-decide kung ano yung kakainin. Pero yung puso ko nandun sa Cafe Batavia. Must try daw itong Cafe Batavia. So, try natin dito. Hello. For one. Yes. Non-smoking. Second floor? Alright. Glenn, G-L-E-N. Okay, Mr. Glenn. So, ito yung area bago tayo pumasok. Hello, good evening. And then, second floor. Thank you so much. Thank you. If you want to check the order, you can take the picture first and order it upstairs. Alright. So, pwede daw muna tayong umorder nito and then dadalhin na sa taas. So, order tayo nito mga kagala. 58,000 and then yan yung iba pa na pwede nyo i-consider kapag pupunta kayo dito. Alright. Thank you. And then, ito yung sa ground floor. Yan. So, doon tayo sa non-smoking area. 9 p.m. Live music. Alright. Thank you. So, dito tayo magdi-dinner mga kagala. At ang ganda ng chandelier. So, kwentuhan ko kayo later tungkol dito sa resto na to. So, sinerch ko siya. Kanina lang. Award-winning daw ito. Tapos yan. Wow. Alright. So, pagpasok, ito yung makikita. Oh. Hi. Thank you. So, ang dami kumakain. Bigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga price nila dito. Then, ito yung presyo para sa pasta. And then, kapag salad naman. So, 85 meaning, ano yan, 85,000. So, lahat dito ng presyo ay may 1,000. So, kung steak, 520,000. And then, sides and vegetable. And then, snacks.
Kumain na tayo kanina ng nasi goreng, pero ito kasi nasi goreng rowa. Meron kasi siyang star, so tingin ko yan yung bestseller. So 195,000. Orderin tayo nitong Taho Temple Goreng. Ang arte ng pangalan ng mga kagala. Alam nyo ba na ano lang yan? Prinitong tofu. So 55,000. Ang napili ko ay avocado, 78,000. Pakita ko lang sa inyo mga kagala ang itsura dito sa loob. Yan. Tapos kwentuhan ko kayo mamaya kung bakit siya dapat puntahan dito. At maganda yung ceiling. Wala dito sa taas, kitang-kita yung pinuntahan natin kanina. Yan, ang dami pa rin tao. Nakakatuwa sila, no? Talagang enjoy lang. So, sinabi ko nga sa inyo kanina mga kagala kung bakit itong Cafe Batavia ay dapat yung puntahan. Based dito sa research na nakita ko, best known daw ito at must visit restaurant dito sa Jakarta. Ito nga daw ay isa sa being one of the oldest restaurant ever. Grabe, ever. Serving award winning dishes and sa mga drinks. Buti na lang, hinayin natin pumunta dito. Matitikman natin kung ano nga ba ang ino-offer dito sa Cafe Batavia. Mating na nga yung pagkain natin. Ito yung mga in-order natin, mga kagala. Ay, shucks. Muntik pang matapon, mga kagala. Teller cake, worth 58,000. And then, ito yung tinatawag na nasing goreng, 195. So, bago daw kainin to, ang suggestion, imimix daw everything. So, mayroon yung parang bula na yan. Ang worth naman nito ay 195K. Umorder rin tayo ng Taho Temple Goreng, yung itsura niya. Ang worth naman nito ay 95,000 Indonesian rupiah. Dahil wala yung avocado, ang kinuha na lang natin ay strawberry. Ang worth naman yan, 55,000 Indonesian rupiah. So overall, pag kinompute natin, itong amount na to ay aabot ng 363,000 Indonesian rupiah or in Philippine peso, 1,236. Pero tingin ko, hindi lang yon kasi meron pa yung service charge. So, may pambayad naman ba? Takbo na lang tayo. Saan kaya yung bula, no? Ayan, nasira na yung presentation niya kasi hinalo na natin. Itong nasi goreng na to ay seafood. Meron siyang hipon. Ito, kung mapapansin niyo, merong hipon. Grabe, nakakagutom. Sa amoy naman, in fairness, mabango. So, tikman na natin. Ang sarap nung nung rice. May nalalasan akong konting anghang. Tikman natin yung may hipon. In fairness, oo nga, mas try nyo to mga kagala. Grabe. Try naman natin itong Taho Temple Goreng. Actually, meron siyang sausawan dito. Hindi ko alam kung manghang ba to. Manghang talaga. Okay lang. Hindi ko malasahan masyado. For me, naanghangan ako. Di ba normally, ang tofu naman talaga, matabang. In fairness, malasa. Kasi nung nilagyan ko na maanghang, hindi ko nalasahan yung tofu eh. Pero masarap siyang i-combine. So, ito, tikman natin chicharon. Kaya malambot na siya. Siguro dapat kanina ko pa ito kinain. Kaya medyo lumambot na. Hindi na siya crispy. Siguro kaka-take ng picture. Nakunat na siya. Ayan, medyo may tunog naman. Kasi yung ilalim nabasa. Pero yung upper part, malutong-lutong pa. Tikman natin yung strawberry juice.
Actually, meron pa nga tong ano eh, strawberry mismo sa pinakagilid. Kaya lang nasagi ko kaya nalaglag. Lasang-lasa yung strawberry. Yun yung gusto ko. Hindi siya matamis na matamis. Actually, bigla akong pinawisan dahil sa maanghang. Finally, naubos na natin at dessert na tayo. Ito yung in-order natin, Esteller cake. So, ano nga ba yung mga ingredients nito? Ito siyang kakang ice, coconut, avocado, jackfruit, and condensed milk. Oras na para tikman at i-judge. Fairness, masarap siya. Sweetness level, hindi ganun katamis. Walang umay factor. Grabe yung busog ko dun sa rice. Ang dami kasi. Ko lang naubos yung tofu. 2 slice pang natira. Actually, magaling strategy nila eh. Bago ka papuntahin sa table mo, idadaan ka nila sa cake. Pakita nila. Doon ka order, ihahatid na lang sa table mo. Siyempre yung mata natin, gustong-gusto natin yung mga sarap yung tsura. So doon tayo nadali. Hopefully nagustuhan ninyo yung video na ginawa natin dito sa Old Batavia. At maraming salamat sa suporta na ibinibigay ninyo. So hanggang dito na lang at tatapusin ko na ang video na to. Abangan nyo pa yung mga adventure na gagawin natin dito sa Jakarta, Indonesia. Kasi day 1 pa lang to actually mga kagala. Ito yung day 2 na pupuntahan na medyo malayo. At hopefully ma-enjoy din ninyo yon. So hanggang dito na lang mga kagala at huwag kayong bibitiw. Patuloy nyo akong suportahan at panoorin nyo yung mga susunod na mga video. Bye!